Ika-7 ng Hulyo, ako si Lorlen Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, VP Sara dumating sa Senado, impeachment trial hindi dinaluhan. Senator Erwin Tulfo magbibitiw sa pwesto kung mapatunayang sangkot sa flood control issues. Inflation rate sa bansa nitong Hunyo bumagal sa 6.4%. DSWD tumugon sa mga pangangailangan ng mga batang biktima ng lindol sa Sarangani. QC Government tiniyak na walang dapat ikabahala ang publiko sa kabila ng paglobo ng kaso ng COVID-19 sa lungsod. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa ating pangunahing balita, nagtungo si Vice President Sara Duterte sa Senado para sa ikalawang araw ng kanyang impeachment trial, ngunit hindi siya dumalo sa paglilitis at sa halip ay nakipagpulong lamang sa kanyang legal defense team. Narito ang kabuoang ulat, hatid ni Jade Buhoy. Kaninang umaga dito sa Senado dumating si Vice President Sara Duterte. Ngayon mismong ikalawang araw ng kanyang impeachment trial. Gayunman, hindi siya humarap sa impeachment court. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Michael Poa, ang pagpunta ng Vice Presidente ay para lamang sa isang pribadong pagpupulong kasama ang kanyang mga legal defense team. Nilinaw rin ni Poa na hindi lalahok si VP Sara sa mga paglilitis sa impeachment court sa araw na to. She will only be here for a meeting with the defense team. No, meron kaming napag-usapan na magkikita kami today dito sa holding room ng defense team para mapag-usapan ng ilang bagay-bagay, no? But she will not be attending the hearing or the scheduled hearing this afternoon. Ayon naman kay impeachment spokesperson Reginald Tongol, hindi kinakailangan na personal na humarap ang bise dahil nire-representa naman siya ng kanyang mga abogado sa korte. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Sa naunang araw ng paglilitis, hindi rin dumalo si VP Sara. Bagaman nananawagan ng House Prosecution Panel na harapin niya ang mga paratang laban sa kanya. Samantala, binigyan din ni House Prosecution Spokesperson Representative Rene Co na hindi sapat ang pagdalo o pagpunta sa Senado kung hindi masasagot ang mga isyong binabato sa Vice Presidente. So the public is not interested in that status update. The public is interested in evidence. The public is interested in her answers to the long-standing questions 2 years nang tinatanong ng taong bayan. Sana po, inaasahan din natin na andito po si VP Sara Duterte para po sagutin ang mga tanong na ito, humarap sa paglilitis. Ngayong ikalawang araw ng paglilitis, sinalakay ng impeachment court ang Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa umano'y grave threats laban sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. At the subject video, did the respondent utter that she already contracted a person to kill? Objection, Your Honor. Oh, wait. Allow the counsel to finish his I'm not yet question. done. Relax. To kill the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. Humarap din bilang testigo ang dalawang opisyal ng National Bureau of Investigation. Habang inihayag ng depensa na kwenestyon nila ang mga testimonya. Kaugnay nito, hiniling din ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson ang paglilinaw sa pasya ng presiding officer na si Senador Francis Chis Escudero hinggil sa bilang ng mga botong kailangan upang mahatulan ang respondente na anila ay maaaring pasyahan din ng hukuman kung kakailanganin.
Samantala sa susunod na araw, inaasahan na ang prosecution ay magpapatuloy ng paglalahad ng mga karagdagang ebidensya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, mariing pinasinungalingan ni Senator Erwin Tulfo ang mga paratang na nadawit siya sa umano'y irregularidad sa mga flood control project at nangakong magbibitiw sa puwesto kung mapapatunayang kasama ang kanyang pangalan sa mga tumanggap ng pera. Nagbabalik sa kanyang ulat si Jade Buhoy. Yung mga nagsasabi dyan na kino-cover up ng impeachment. No, that's wrong. That's very wrong. Fake news po yun. Tuloy-tuloy po ito. Nag-convene na po kami. Iimbitahan namin kung sinong gusto. Hinamon ni Senator Erwin Tulfo ang mga nagbibintang sa kanya na suriin ang umano'y DPWH at Cabral files upang malaman kung nakalista ang kanyang pangalan sa mga sinasabing tumanggap ng pera mula sa mga flood control projects. Giit pa ni Senador Tulfo, handa siyang magbitiw bilang senador kung mapapatunayang kasama siya sa mga nasabing listahan. Ito paano magtatanggap? Wala nga ako sa flood control. Wala naman, hindi naman po lumutang yung pangalan ko doon sa binanggit. Ito na lang po, diretsahan tayo. Pag may nakita ho kayong pangalan ko sa DPWH o sa listahan ni Cabral na sinasabi ni Congressman Libiste, na tumanggap sa flood control, na may flood control, I will resign. Kaugnay nito, inihayag din ni Tulfo na isinusulong ang pagbuo ng isang subcommittee sa ilalim ni Senador Francis Kiko Pangilinan upang humawak sa mga susunod na investigasyon kaugnay ng mga umano'y irregularidad sa flood control projects. Ayon pa kay Tulfo, nakahanda siyang umiwas sa pangunguna sa investigasyon kung ito ang magiging pasya ng Senado. Subalit kinakailangan muna ang pag-aproba ng plenaryo bago pa maitatag ang nasabing subcommittee. Nauna ring hiniling ng abogado ng A-team na umano'y dating bagman na si Levito Baligod na mag-inhibit si Tulfo sa investigasyon upang maiwasan ang pagkwestiyon sa impartiality ng mismong pagdinig. Samantala sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na maaaring magpatuloy ang investigasyon sa flood control projects kung may lalabas na bagong ebidensya at mga testigo. Binigyan din niya na kinakailangan may mga affidavit at dokumentong maisusumite bago ipagpatuloy ang mga pagdinig at hindi dapat gamiting lugar ang Senado para sa mga paratang na walang sapat na patunay. Dagdag pa ni Gatchalian, bahagi pa lamang o partial report ang naisumite ni Senador Panfilo Ping Lacson kaugnay ng nasabing investigasyon. Kaya nananatiling bukas ang posibilidad na magpatuloy pa ito. Iginiit naman ni Senator Erwin Tulfo na kung may lalabas pang bagong aligasyon o ebidensya sa iba pang proyekto ng pamahalaan, nakahanda ang Senado na muling magsagawa ng investigasyon alinsunod sa itinakda ng batas. Kaya nga po gusto namin makakausap po yung minority. Sino ba ang gusto ninyong imbitahan natin dito. Pero gusto lang po maliwanag din po para sa lahat. Pag yung mga iba po na nabanggit na po dati ng mga kontraktor ng DPWH, na isumiti na po yung mga pangalan ng mga politiko, ng mga opisyal sa ombudsman. Ombudsman na po yun. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ating ulat panahon, bagamat mananaig ang maaliwalas na panahon, nakakaapekto naman ang southwest monsoon o habagat sa ilang bahagi ng Mindanao, gayon din ang easterlies sa silangang bahagi ng northern at central Luzon na makakaranas ng pag-ulan. Asahan ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat dulot ng habagat.
habang may banta ng posibleng pagbaha at landslide sa Sultan Kudarat, Sarangani, Antique at Negros Occidental dulot ng malakas na pag-ulan. Maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan naman ang posibleng maranasan sa Cagayan Valley at Aurora dulot ng easterlies, habang localized thunderstorms naman ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, tinatayang pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong gabi o Miyerkules ng umaga ang super typhoon na may mababang tsansang maglandfall, ngunit mag-uumpisa ng magdulot ng malakas na hangin at pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa simula Martes ng gabi. Susunod sa News Force. Inflation rate sa bansa nitong Hunyo bumagal ng 6.4%. QC Government tiniyak na walang dapat ikabahala ang publiko sa kabila ng paglobo ng kaso ng COVID-19 sa lungsod. DSWD tumugon sa mga pangangailangan ng mga batang biktima ng lindol sa Sarangani. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.